pamilya Montenegro. Salamat sa pagtanggap mo. Nagkagulo ang pamilya Benito matapos mapansin ng kanilang target na niloloko lamang sila. Ang dating maayos na panluloko ay nauwi sa tensyon, isang matinding insidente ang naganap. Agad na nagkaroon ng komprontasyon ng pamilya at hindi nagtagal ang aksidenteng nakabaril sa isa sa mga kasama ng kanilang niloko. Biglang nagkaroon ng takot sa paligid at kahit ang mga manluloko mismo ay hindi makapaniwala. Sa matinding pangyayari, hindi na nagdalawang isip sina Fatima at ang kanyang pamilya na tumakas. Alam nilang mas malaki ang gulong kinasasangkutan nila ngayon. Samantala, ang mga taong niloko nila ay nakakita ng isang pulis sa malapit at agad silang isinumbong upang mahuli. Mabilis na napansin ng mga pulis ang kanilang kilos. Hindi nagtagal, natuntun sina Fatima at Kaloy. Agad na hinawakan ni Fatima si Kaloy. Hinihikayat itong tumakbo ng mas mabilis. Ngunit sa halip na sumama agad, sinabi ni Kaloy na mauna na si Fatima. Alam niyang mas mapanganib kung pareho silang mahuhuli. Sa kabila ng takot, hindi nagawang iwan ni Fatima si Kaloy. Pinilit niya itong hatakin upang sabay silang makatakas. Ngunit bago pa sila makatakbo ng tuluyan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napahinto si Fatima at agad niyang napansin ang dugo sa katawan ni Kaloy. Hindi niya alam kung anong gagawin, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya ito. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pilit na inutusan ni Kaloy si Fatima na magtago at umalis na bago pa mahuli. Ngunit sa kanyang unti-unting pagkawala ng malay, naririnig niyang patuloy na sumisigaw si Fatima. Hindi siya iiwan, hindi niya ito kayang pabayaan. Habang lumalakas ang tunog ng mga paparating na pulis, nagiging mas mahirap para kay Fatima ang pagpili. Mananatili ba siya o tatakas? Sa kabilang banda, inutusan ni Jackie si Miguelito na pumuwesto malapit kay Mayor Roberto. Sa harap ng maraming tao, agad namang ginamit ni Miguelito ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan sa pagsuporta sa mga tao. Ang kanyang kilos ay hindi lamang para kay Mayor Roberto, kundi para rin sa kanyang sariling ambisyon. Bang nasa entablado, taus-pusong nagpasalamat si Mayor Roberto sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Pinapakita niya ang kanyang pagpapahalaga sa kanilang tiwala, lalo na ngayong papalapit na ang halalan. Sa gitna ng kanyang pagpapasalamat, sumingit si Olivia sa eksena. Kitang-kita ang kanyang pagsusumikap na mapansin, tila ba ginagamit ang pagkakataon upang ipakita ang sarili sa publiko. Ang kanyang bawat salita at kilos ay nagpapahiwatig na mayroon siyang mas malaking plano, ang lumaban sa politika. Sa kabilang panig, dumating na si Tanggol kasama ang kanyang grupo. Hindi niya alam na naroroon din si Miguelito. Samantala, ipinahayag ni Don Julio na ang araw na ito ay isang pagdiriwang at nais niyang ipakilala si Tanggol sa kanilang mga makapangyarihang kaibigan. Alam niyang ito ang simula ng mas malaking pagbabago sa buhay ng kanyang apo. Habang patuloy na umiikot ang gulong ng tadhana, mas lalong nagiging komplikado ang mga sitwasyon ng bawat isa. Sa isang banda, may mga taong pilit lumalaban para sa kanilang sariling kapakanan. At sa kabilang banda, may mga taong pilit hinuhubog ang kanilang bagong pagkatao sa loob ng isang bagong mundo. Sa harap ng mga pagsubok, sino ang tunay na may kontrol sa kanilang kapalaran? Ang sarili nilang mga desisyon o ang mga pagkakataong dumadating sa kanila? Sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood